Samarin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Sa lahat po ng inabot ng pangaral ng munting channel nito sa iba't ibang panig ng buong mundo, maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay August 30, 2025 at ganap po alas 4:24 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli, isang magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga followers. Magandang hapon po sa lahat po ng abuti ng pangaral ng The Assembly of Yahweh. Magandang hapon din po sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo. At magandang hapon sa lahat na nagbukas ng kanilang mga cellphones, na kanilang mga tahanan upang tayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado. Sa 4:30 dito po sa FB Live. Muli isang mabiyayang kahinig po sa bawat isa at loobin po ni Abay Hawa na magpasya ng pangunawa sa lahat ng makakarinig itong ating pangaral. Ang ating pagsasakon po ito, konting kalaman sa kasulatan, tayo po ay nasa ikalimang bahagi. Ito po yung huli bahagi nitong ating tinatalakay, hindi po doon sa ating paksa, doon sa Juan 14:15. Sabi niya, kung inibig niyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama upang paibigyan niya ng isa pang patnubay na maging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat siya hindi nakikita, may nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya nasa inyo at siya mananatili sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mangulila, babalik ako sa inyo. Yan po ay sinabi niya doon sa kanyang mga alagad na ho. At nagkaroon naman ho yan ng katuparan. At hanggang sa panahon natin ngayon, yung patnubay ng banal na espiritu na walang iba kundi si Abay Hawa ay nananatili doon sa mga hinirang niya. At tandaan po ninyo na ang pinagkalooban niya na yung kanyang mga hinirang. Magandang hapon po sa ating mga kapatid. Sister Ging Macar, Miliana Umali, Juliet Umali, Brad Jesse Juarez, Fortunato Juarez, Brad Ezekiel Umali, Shirley Reverisa, Melchor Pasis, Brad Noli Tungkua, Lisa Indinibli Corsiga, Sister Chris de la Cruz Kim, Brad Edmundo Umali, alas 4:27 na po ang ating oras. Sister Lauren Paulan Fernandez, magandang hapon. Ito po ay ang huling bahagi ng ating pagtalakay. Hinggil po doon sa ating paksa, hinggil po doon sa banal na espiritu na susuguin. Kasi doon sa ASMB nakalagay yung ganito.
Kung mahal nyo ako, susundin nyo ang aking mga utos at hihingin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng tagatulong. Nasa sa inyo magpakailanman, siya ang banal na espiritu na tagapagturo ng katotohanan, hindi siya matatanggap o matanggap ng mga taong makamundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito, pero kilala niyo siya dahil kasama niyo siya sa inyo magpakailanman. Hindi ko kayo iiwan na walang kasama. Ibig sabihin lamang, talagang ang isang taong makalaman, makamundo, ay wala talaga yung banal na espiritu. Ano? Wala ho yung banal na espiritu na tagatulong, yung comforter na sinasabi nga ho, yung parakletos. No? Wala ho. Ang ginagawa lang ho ng mga taong nasa laman, pretending na lang, nagpipretend sila na di umano ay meron silang pananampalataya, meron silang tinatawagang Diyos. Sebastian Juarez, Brad Rodelio Nava, Troy Corsiga, Cecil Mañoso, Leonardo Corsiga. Yan, magandang hapon po sa bawat isa. So, nagpipretend na lang ang tao na sasabihin, meron silang tinatawagan Diyos, pero ang isang malaking katotohanan, dapat kasi ang nagpapatotoo sa tao, mismong yung banal na espiritu eh. Nakita na naman natin ang galaw ng reliyon. At si Abayaw din nagpakita sa atin yan. Lolita Corsiga. Iyan po. So, huling aking nabasa ay Lolita Corsiga. No? Yeah. Alas 4:30 na. Tuloy na ho tayo mga kapatid. Ulitin ko po, huling bahagi na ho ito nitong ating pagtalakay dito sa ating paksa. No? So yung nakikita natin sa religion ngayon na sinasabi nila mayroong pananampalataya, nagkiklaim sila na meron silang dinodiyos, meron silang sinasamba, at marami yun nakikinig doon sa mga bawat mga ngaralang pastor. Ganon din sa mga Muslim. May tinataas silang Diyos. Pero pag titingnan natin yung banal na kasulatan, kasi ang magpapatotoo sa isang tao na nasa kanya ang banal na espiritu ay walang iba kundi si Abay Haman. Dito sa isang talata, sabi doon sa 14:17 ng muna, no, sa makatigbagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan. So, ibig sabihin, kung ikaw ay taga sanlibutan, makamundo ka, makalaman ka, hindi mo matatanggap yung banal na espiritu. No? Bakit? Anong dahilan? Sapagkat hindi nito siya nakikita. Nito, nung mga makasanlibutan, nung makalaman, ni nakikilala man siya. Nino, nung makasanlibutan, makamundo, makalaman. Siya'y nakikilala ninyo, sabi niya sa kanyang mga alagad. Bakit? Sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Well, liwanag po niyan. No. Dito, meron ditong makikita natin na sino ba talaga yung banal na espiritu? Kasi nakalagay dyan sa 15:26 na 1, dapat pagparitan ng mga aliw na aking susubungin sa inyo mula sa Ama. Yun daw mga aliw na aking, sabi niya, aking susubuin sa inyo mula sa Ama. So manggagaling sa Ama, sa makatigbagay ang espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama ang siyang magpapatotoo sa amin. Tingnan niyo kung ikaw ay makamundo, makalaman,
natural na hindi mo maintindihan to, hindi mo maunawaan to. Yung mga aliw, yung banal na espiritu, o yung espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama. Yan, nagbubuhat. Susuguin sa inyo mula sa Ama. Sabi doon sa 16:13 na Juan, gayon may kung siya, ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain, at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Then, dito ho, sa unang 1:4, natin sabi dito, 4:13, sa ganito paraan ay nalalaman natin na tayo nanatili sa Kanya at siya'y sa atin sapagkat ibinigay niya sa atin ang Kanyang Espiritu. Sino nagbigay? Unang 1:2 natin. 27. SND. Kung tungkol naman sa inyo ang banal na espiritu na tinanggap ninyo kay Kristo, ay nananatili sa inyo, kaya hindi na kailangan turuan pa kayo ng iba, sapagkat ang banal na espiritu ang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay, at ang mga itinuturo niya ay katotohanan at hindi kasinungalingan, at gaya ng itinuro niya sa inyo, manatili kayo kay Kristo. So ang ending, galing sa Ama, galing kay Kristo. Kaya nyo, yung mga nasa laman, natural, hindi niya naiintindihan yan, hindi naunawa yan. Di ba? Hindi maunawaan at hindi maintindihan ng isang taong makamundo, makalaman, yung ating tinatalakay. Bakit to? Sabi kasi dito, sa 2:14 ng unang Korinto, sabi ni Pablo, sapagkat ang mga taong hindi, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Anong dahilan? Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila naunawaan. Bakit? Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa paraang espiritual. 15. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay, ngunit hindi siya naunawaan ng taong hindi nagtataglay ng espiritu. Kaya kahit na anong tagal ng isang nakikinig at siya ay nasa laman, hindi niya maunawaan talaga yung bagay na ukol sa Espiritu. So hindi na tayo nagtataka. Bakit ang mga reliyon, kahit na anong tagal na nila, gano'n ba katagal na ang saksi ni Jehovah? Pinakamatagal, Muslim. Gano'n katagal na sila? Gano'n katagal ang mga INC? May 100 taon na. ADB, gano'n katagal? Ang Seventh-day Adventist, gano'n katagal? Lahat ng mga reliyon, gano'n ba sila katagal? Pero bakit hindi nila naintindihan? Hindi nila naunawaan? Kasi nga wala ko yung banal na Espiritu. Diba? Yun, kumbaga, naunawa lang kasi ng isang tao na merong banal na Espiritu kung meron siya. Pero kung wala, mananatili lang yan na tagapakinig lang. Diba? Nakakalungkot man na marinig, pero yun ang totoo. Parang wala siyang eagerness na sumunod, samantalang yung may mga yung mga kapatid na mayroong
may banal na espiritu ay andon yung eagerness nila na makapaglingkod, makasunod, di ba? Brother Del Nava, dyan po pumapasok na aral ng Trinidad ng Reliyon po, Brahman. Totoo yun dahil hindi nila maintindihan eh. Pero mo, yung mga aliw na susuguin ng Ama sa aking pangalan, sabi niya. No? Tapos doon sa isang talata, Espiritu ni Kristo. Samantalang isa lang yan. Hindi ba? Paano maintindihan ngayon yan ng mga nasalaman? Natural. Kaya kahit na anong salita or kahit na anong pangaral mo doon sa mga walang espiritu, tuloy lang sila doon sa kanilang ginagawang makamundo. Ano-ano ba yung mga gawa nila makamundo? Daming nagsisimba every Sunday, pero isa, dalawa, tatlo, apat ang mga asawa. Buhay na buhay doon sa pangangalo niya, buhay na buhay sa pahigat. Pero nagsisimba every Sunday. Nagsisimba tuwing Huwebes. Nakikinig ng misa, pero namumuhay sa kalayawan. Hindi pumapasok yung mga bagay na pang-espiritual. Bakit? Base sa sinasabi ni Pablo. Ano sabi niya? Ang mga taong hindi nagtataglay ng espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa espiritu. Kaya nga, ang ginagawa na lang, pretendin ka lang, nagpapanggap ka. Pagpapanggap na meron kang Diyos, meron kang sinasamba. Meron naman akong Diyos eh. Pero patuloy, o lalo, halimbawa, katulad niyan, yung Sunday kasi, araw ng taong makamundo at taong makadiyos. Bakit natin nasabi? Kasi, Monday to Saturday, tapos ng trabaho eh. Kalimitan dito sa atin sa Pilipinas. Sa ibang bansa naman, Biyernes naman ang tapos nila. Namamahinga ng Biyernes. Dito kasi, Monday to Saturday, pagdating ng Sunday, ito na. Sa umaga, sisimba, sa hapon, laklak. Nangalak. Asan ngayon yung sinasabi nilang pananampalataya? Wala. Kaya ko ito sinasabi sa bawat sa atin sapagkat ako'y nanggaling din ho sa ganyang bagay. Ganyan ho ako nung ako'y nasa laman. So, kung merong isa sa atin sa kapulungan na ganyan ang ginagawa, let's say sabihin natin, araw-araw tayo nakikinig, araw-araw tayong naandito sa kapulungan, pero namumuhay ka pa rin ayon sa laman, wala. Tao ka pa rin makamundo. Ano sabi dito sa Roma? Tinanin nyo. Sabi dito sa 8. Kaya ngayon, hindi nahatulan ng kaparusahan ng na kay Kristo. Ito yung mga tao na hindi na lumalakad sa laman. 8:1 ho yan sa saling Tagalog. Kasi sa Tagalog talaga wala nakalagay. Yung mga hindi na lumalakad sa laman. Sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Kristo, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung nakikipag-isa na tayo kay Kristo, pinalaya tayo doon sa kapangyarihan ng kasalanan. Ibig sabihin, hindi na tayo nagkakasala. At kung hindi ka nagkakasala, ligtas ka doon sa salitang kamatayan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu na nagbibigay buhay. Ang banal na espiritu kasi na nasa atin ngayon, siya kasi yung nagbibigay ng buhay para sa atin. So, ibig sabihin, kung nasa atin yung banal na espiritu, hindi na tayo nagkakasala. Kasi pagka ang tao nasa laman, sabi diyan sa Roma pa rin, sa 5,
Sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao. Pwede mo ba itong pasinungalingan? Pwede mo ba itong hindi totoo yung bro? Liwaliwanag ko. Nasa laman ka. O, nasa laman ka. Sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao, walang ibang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao. O, pwede mo pasinungalingan yan? Pag ikaw ay nasa laman, umiiral talaga yung pagiging makasalanan mo. O. Pero, sabi niya, ang tao namang namumuhay ayon sa banal na espiritu, walang ibang iniisip kundi ang nais ng banal na espiritu. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Sa loob ng isang araw, bigyan natin ng timbang. Sino nakakasalamuhan natin sa loob ng isang araw? Yung bang mga taong makalaman o yung mga kapatid natin sa espiritu? O tayo lang makakasagot nun, ha? Sa loob ng isang araw yun, ha? Sino ang mas matimbang na nakakausap natin? Yung bang kapatid natin na mayroon espiritu o yung mga taong nasa laman? Sino? O, pagka tinimbang mo ngayon dyan, makikita mo na ngayon ang sagot. Kung ang tao na nakakasalamuha mo sa isang araw ay puro makalaman, malamang at sa malamang, talagang nasa laman ka. Meron nga kapatid na tumawag nga sa akin. May isang gabi, pagkatapos ng ating live. Siyempre, ako naman kasi tuwan-tuwa din pagka gano'n na natatawagan. Yun yung sinasabi niya, yung pakikipag talas-tasan sa bawat isa. Mahalaga yun. Pero sabi ko nga sa inyo, masyadong yung iba ay busy sa buhay na ito. Kaya nawawala yung pakikipag-atalastasan, pakikipag-aralan, pakikipag-kumustahan. Kanya-kanya kasing pagiging abala. Pero lang, isang halimbawa ko dun. Sa loob ng isang araw, sino ang mas nabibigyan natin ng pansin? Yung bang ating mga barkada sa laman? Si kumare, si pare, yung kapitbahay. Minsan ba naisip natin na yung kapatid, kumustahin man lang? Di ba? Ulitin ko yung sinasabi ni Pablo. Sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanan pagkatao ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao. Pero ang tao namang namumuhay ayon sa banal na espiritu ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng banal na espiritu. Ang kahinatnan ng pagsunod sa nais ng makasalanang pagkatao ay kamatayan. Pero ang kahinatnan ng pagsunod sa nais ng banal na espiritu ay kapayapaan at buhay na walang ganun. Simple. So yung salitang paghuhukom na itinuturo ng mga reliyon, paano mangyayari na merong mangyayaring paghuhukom sa hinaharap ay samantalang dito sinasabi na ni Pablo, kung namumuhay ka, ayon sa laman, kamatayan ang hatol sa iyo. Antibalo, yun, patay ka, spiritually. O para saan pa yung sasabihin nilang paghuhukom? Anong ihatol sa iyo? Impyerno? Anong ihatol sa iyo? Langit? Yan mga imbento. Inimbento yan ng mga walang banal na espiritu. Kasi ang sinasabi ng banal na espiritu ay yun daw tao na namumuhay ang kahinatnan ng pagsunod sa nais ng makasalanan pagkatao ay kamatayan. Pero ang kahinatnan ng pagsunod sa nais ng banal na espiritu ay kapayapaan at buhay na walang ganun. Pero mo yun? So kung hindi ka, wala kang kapayapaan, ibig sabihin lang, lumalakad ka pa rin ayon sa laman. Ano pa sabi ni Pablo?
7. Kalaban ng Diyos ang sinumang sumusunod sa nais ng makasalanan niyang pagkatao. Anong dahilan? Dahil ayaw niyang sumunod sa kautusan ng Diyos. At talagang hindi niya magagawang sumunod. Walang kakayahan pala talaga ang isang taong nasa laman na sumunod kay Abay-Awa. So lahat ng reliyon, wala sila talagang kakayahang sumunod. O ganoon din, kung halimbawa, isa ka sa nasa kapulungan at namumuhay ka sa laman, wala ka talagang kakayahang sumunod kay Abay-Awa. Hindi ba? Wala eh. Nasa laman ka eh. Ayan, sabi niya. 8. Kaya mga taong nabubuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Alam niyo ba yung sinasabi niya, kalaban ng Diyos ang sino mang sumusunod sa nais ng makasalanan niyang pagkatao. Pero naging kaaway mo, mismo si Abay-Awa. Kung namumuhay ka ayon sa laman. At talagang hindi mo pala talaga kayang sundin ang kautusan ni Abay-Awa dahil nasa laman ka. Hindi ka po pwedeng sabihin mo na katulad ngayon, nakikinig tayo ngayon. Sige, sabihin na natin isang oras ng ating pakikinig. O yan, Brad, nakikinig ako ngayon. O, tsak, meron akong banal na espiritu. O, sabi mo yun. Hindi ba? Wala naman iniwan sa reliyon eh. Sa reliyon, pagka nandun sa simbahan, nakikinig kay father, kay pastor, kay ministro, di ba? O, paglabas mo doon sa simbahan, tapos. O, balik ka na ulit doon sa pagiging laman. Kahit naman, sa reliyon naman, kahit na nasa simbahan ka, laman ka pa rin eh. Di ba? Wala ka namang iniisip doon ng bagay na pang-espiritual. Pagka ang tao na andun sa laman, kahit nasa simbahan yan, wala kang iniisip, kundi yung mga bagay na pang-laman. Nasa simbahan ka na doon, ha? Wala kang iniisip ng mga bagay na ukol sa laman. Kaya sinasabi nga ni Juan, sabi niya, sa unang Juan 4:13, sabi niya, nalalaman natin tayo nasa Diyos at ang Diyos ay sumasa atin dahil ibinigay niya sa atin ang kanyang espiritu. O pagka wala yung espiritu na yun, o di wala ka, wala si Abay-Awa sa iyo. Ganun lang kasimple sinasabi ng kasulatan na. Pero hindi naiintindihan talaga ng isang taong nasa laman. Sabi ni Brother Edmundo Mali, kaya nga bro, sa reliyon, hindi nila matatanggap o matanggap na ang Kristo, ang Ama, lalo na siguro na siya ang banal na espiritu. Kasi ang Kristo, tao lang sa kanila, kaya ang kaligtasan, wala talaga sa kanila. Wala. Lahat ng aaral, doktrina ng relihiyon, imbento. Wala. Halimbawa, binasa nila, sinabi ng Kristo, na taong nagsasay sa inyo ng katotohanan, di hanggang doon na lang. Kumbaga sa kanila yung kanilang kaisipan may sukat, may hangganan. Hanggang doon na lang sila. Hindi na ibinigay ni Abay-Awa yung walang kasukat, walang sukatan na karunungan o pagkaunawa. Hindi ibinigay. Hanggang doon lang siya, hanggang doon lang yung level na kaya niya. Kaya kahit na nag-aral lang isang ministro, patutunayan lamang niya na talagang ang Kristo tao. Hanggang doon na lang ang level niya eh. Hanggang doon na lang ang level niya na iba yung Ama, iba yung Anak. Tingnan niyo sa Katoliko, yung mga pare, ang level niya ng pagkaunawa, yung rebulto, sa kanila, hindi para sa kanila, hindi Diyos-Diyosan niya. Ayun yung level na ibinigay ng Abay-Awa, may sukat. May sukatan na. Hanggang doon ka na lang. Kaya kahit nag-aaral ng tao, wala na. Di ba? O mapalad tayo kung halimbawa, hindi ibinigay sa atin yung sukat. Lagpas tayo doon. O napakapalad natin.
Di ba? Ay, paano na may ibibigay sa iyo yung bagay niyo kung hindi mo naman sinusunod siya? Di ba? Kung ikukumpara natin yung sa reliyon, tingnan natin ha. Kasi baka mamaya nakikita natin yung reliyon, pero yung sarili natin, hindi natin nakikita. Baka parehas lang tayo ng reliyon na sinasabi natin, na sinusukat natin, pero yung sarili natin, hindi natin sinusukat. Baka parehas lang tayo. Kasi yung nararanasan ng reliyon, na ang sukat niya hanggang doon lang, baka mamaya ganun din ang naranasan natin. Kaya pala tayo hindi makagalaw, hindi makagawa ng bagay na pinag-uutos ni Abay Hawa. Di ba? Pero may tagal ng pakikinig mo, yung tagal ng panonood mo. Walang nangyari sa haba ng panahon. Bakit ano nangyari? Hanggang doon lang yung sukatan nung ibinigay sa iyo eh. Wala. Aabutin ka na lang ng kamatayan, hindi mo na mararanasan yung kapayapaan at buhay na walang hanggan. Siyempre, nakakalungkot yun. Diba? Nakakalungkot yun pagka gano'n ang naging nangyari na kumbaga, sige, sinukat mo yung reliyon, pero yung sarili mo, hindi pala nakikita na yung ginagawa pala ng reliyon, gano'n din pala ginagawa mo, wala kang ginagawa eh. Hindi ba? O yan, mga kapatid mahalaga kasi sa atin yung tinitingnan natin yung bang ginagawa natin, yung galaw ba natin, ayon ba sa kalooban ni Abay Hawa, o yung bang banal na espiritu talaga ba nasa atin na? Kasi ang sinasabi niya dun sa Rome, tuloy ko lang yung 8:9, pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao. Kung talagang hindi ka na nabubuhay dun sa makalaman, ang sabi ni Pablo, pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng espiritu. Ibig sabihin, talagang hindi ka na nagkakasala. Nasa iyo na yung patnubay ng espiritu. Kung totoong nasa inyo na nga ang espiritu ng Diyos, kung wala sa isang tao ang espiritu ni Kristo, siya'y hindi kay Kristo. Ito yung ending na mahalang binabasa kanina, na yung espiritu na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Tapos dun sa unang Juan, yung espiritu ni Kristo, pagdating dito sa Roma 8:9, sabi niya, kung wala sa isang tao ang espiritu ni Kristo, siya'y hindi kay Kristo. Pero dahil nasa inyo na si Kristo, mamatay man ang katawan nyo dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil itinuring na kayong matuwid ng Diyos. At dahil nasa inyo na ang espiritu ng Diyos na muling bumuhay kay Yahawasyay, siya rin ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Gagawin niya ito sa pamagitan ng kanyang espiritong nananahan sa inyo. O di talagang mayroong espiritu na nananahan sa kanino? Sa mga banal. Well, mga kapatid, huwag na tayong tumulad sa reliyon. Ayan, nakikita natin ang ating dalawang mata. Nagsisimba sila, nakikinig sa pastor, ministro, pare, imam, sumisimba sa simbahan. Pero namumuhay ayon sa laman. Kabaligtaran sa isang tao na merong banal na espiritu, wala tayong templo Sa kanila kasi, ang tao pupunta sa simbahan para i-meet yung kanilang Diyos. Sa atin iba. Yung banal na espiritu na walang iba kundi si Abay Hawa nananahan sa atin. Yan laki ng pagkakaiba ng reliyon at saka kapulungan. Sa reliyon, pupunta ka sa simbahan, mananalangin ka. Sa atin, iba. Yung sinasabi nilang pinapanalanginan nila,
sa atin nakatira, nananahan, kung meron tayong banal na espiritu. Kung wala, itsura rin tayo ng reliyon. Kaya huwag natin gawing kanlungan ang kapulungan. Ipamuhay natin. Di ba? Ipamuhay natin. Mamuhay tayo ayon kay Abayapa. Kasi iba ginawang kanlungan eh. Di ba? Parang ganito lang sa isang driver hindi ibig sabihin na may lisensya ka. Lisensya mo yun para hindi mo tuparin yung batas trapiko. Mali. Huwag mong gawing lisensya yung lisensya mo para huwag mong tuparin yung batas trapiko. Huwag mong gawing lisensya na ikaw ay nasa kapulungan para hindi mo sundin ang sinasabi ni Abayapa. Ba? Napakabigat nun. Yung magpipretend ka sa iyong sarili na nasa iyo si Abayapa, pinipretend mo na doon sa kapulungan, doon sa mga kapatiran. Ganyan na nangyari doon sa mag-asawa eh. Kay Ananias at kay Sapphira. Nag-pretend sila. Kasi, kaya sinasabi ni Pedro doon eh, Ananias, pinuspos ka ni Satanas. Tignan nyo ito yung naging kasalanan nila para doon sa ikakaunawa pa. Kaya nga kung nagpipretend ka, baka ganito ang mangyari sa iyo. Sabi doon sa 5:3 ng gawa, natapat sinabi ni Pedro, si Pedro, siyempre, pinagkalooban ng Espiritu yan eh. Ananias, bakit pinuspos ni Satanas nung laman ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi sa halaga ng lupa? 4. Nang iyaoy nananatili pa, hindi ba gayaoy nananatili sa iyong sarili? Ibig sabihin, nagbenta ka ng lupa, yung pinagbentahan mo, hindi ba iyo yun? Hindi pa ibinibenta iyo. Nung ibinenta mo yung pinagbilan, di ba iyo yun? At nang maipagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan? Tama eh, yung sinasabi ni Pedro. Bakit? Kasi nga, ayon sa Espiritu eh. Ano't inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso, hindi ka nagsisinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Bakit? Bakit ba? Ano ba ang nangyari? At parang gusto mangyari ni Ananias at Sapphira, mag-pretend. Anong ipinipretend nila? Nagbenta sila ng lupa, yung mag-asawa, nagbenta ng lupa, kasi si Bernabe, doon sa 4, nagbenta eh. Nagbenta rin sila ng lupa. Yung napagbilhan, ibinigay sa paanan ng mga apostol. Yung mga apostol naman, ipinamahagi yung napagbilhan ng lupa. Nung kay Bernabe dinaya ngayon ng mag-asawa. Nagbenta rin ng lupa, subalit, naglingid. Tapos, nagpretend sila na yung pinagbilhan, ibinigay ng lahat doon sa mga apostol. Sala. Yun ang sinasabi ni Pedro. Pambihira. Ginaya mo si Bernabe, ibinigay nila Bernabe yung lahat ng napagbilhan. Ikaw, nilingit mo. Kinuha mo yung isang parte. Tapos, ipinipretend mo ngayon na ibinigay mo sa mga apostol yung pinagbilhan ng lupa. Ano sabi ni Pedro? Hindi ka nagsinungaling sa tao. Sa Diyos ka nagsinungaling. Bakit? Kasi yung Espiritu o yung banal na Espiritu, walang iba kundi si Abayapa. Di ba? Mga kapatid maliwanag yan. Kung magpe-pretend din lamang tayo na katulad ng mag-asawa, huwag na natin gawin. Huwag na. Mapapahamak lang tayo nun. Di ba? Basahin niyan yung Gawa 4.
na nagbenta sina eto, si Jose, sabi niya dito, 4:30 at si Jose na pinamagatang Bernabe, ayan o, na mga apostol na kung liliwanagin ni anak ng pangaral, isang libita tubo sa Sipre, na may isang bukid na ipinagbinito, dinala ang salapi, inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Lahat ng pinagbilan, ibinigay ni Jose na pinamagatang Bernabe. Ginawa ngayon ng mag-asawa, nagbenta ng lupa, kaya lang inilingid yung pinagbilihan. At ipinipretend nila na kung paanong ibinigay na buo ni Jose o ni Bernabe yung pinagbentahan, ganon ipinipretend ng mag-asawa. Ano sabi ni Pedro? Bakit pinuspos ni Satanas? Antindihan na bakit pinuspos? Kaya nga, magtataka, bakit nalaman ni Pedro yun? Ano? Bakit pinuspos ni Satanas? Ano yung pinuspos ni Satanas? Pinuspos ng laman ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa. Kung ginaya mo si Jose o Bernabe, dapat ibigay mo, binigay mo. May tanong si Sister Christina. Ikaw lang ba ang may espiritu? Kanya bayawa? Ba, hindi ho. Marami sa atin sa kapulungan, merong espiritu na bayawa. Hindi lang ho ako. Di ba? Yung mga nakakatuwang natin dito sa kapulungan, sa pangaral, hindi natin makakatuwang sila kung wala silang espiritu ni bayawa o yung banal na espiritu. Hindi natin magagampanan itong bagay ng pangaral kung wala tayong katuwang or kamang gagawa. Kung halimbawa, ako lang mag-isa, ay hindi May mga kapatid tayo, talagang meron. Di ba? O yun, tanong ni Sister Christina Juarez. Yung tanong na yun, in general yan. Kasi, baka isipin ng marami, wala ba talaga merong banal na espiritu? Hindi ho Kaya sinasabi ko sa inyo, ang kapulungan ay isang katawan. Binubuo yan ng ano, ayan. Itsura ho ng katawan natin. May mata, may ilong, may tenga, may bibig, may kamay, may paa, may katawan, may buhok, lahat. So yan lahat na yan, pagka yan, nagpapunction lahat yan. Yung buhok mo, tumutubo yan. Diba? O yung tenga mo, nakakakinig yan. Yung ilong mo, nakakaamoy yan. Yung mata mo, nakakakita yan. O yung kamay mo, may ginagawa yan. Ganon din yung mga paa mo, may panlakad, naglalakad ka. Nagpapunction. Pero tingnan ninyo, kapag, let's say sabihin natin, na-stroke ang isang tao, sabi nila patay yung kalahating katawan, di ba? Kalahating katawan na lang gumagana. Di ba, wala kang maramdaman doon sa isang parte. Yung isang parte, may naramdaman ka dahil buhay. Di ba? So, ganun din. Kung isang bagay hindi nagpa-function, patay yun. Ganun lang kasimple. Ganun yung lohika na sinasabi. Sa isang kapulungan, isang katawan, dapat sama-sama, dapat buhay. Lahat kumikilos. Lahat gumagawa. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Kasi pagkalahatan, gumagawa, kumikilos, mas parang itsura lang mo yun ng walis na ating ipinangwawalis sa basura, yung mga kalat. Diba, isang bigki sila, no? Pero subukan mo, isang tingting. Makakawalis ba yan? Dalawang tingting. Makakawalis ba yan? Tatlong tingting. Makakawalis ba yan? Pero subukin mo, mga 50 piraso o 100 isang daan
piraso, bugkos, isang bugkos. O kaya maglinis. Di ba? Kaya nga hindi lang tayo pwedeng tagapakinig eh. Hindi lang tayo pwedeng tagapanood. Lahat dapat kumikilos, lahat gumagawa. Kasi pagka hindi natin mangyayari yan, sino lang mabibigyan? Sino lang? Hindi lahat lang nang gumagawa. Parang pagtatanim, ikaw hindi ka nagtanim, itong anihan na ito, o di wala kang ani, wala kang kakainin, hindi ka nagtatanim eh. Di ba tama? Kaya kita ninyo, lahat ng mga halimbawa noong unang siglo, lagi sa pagbubukid, pagmimina, di ba? Sige, o ayan po, Lobel po, nabayawan na nabigyan tayo kahit konti. At naipaunawa sa atin na sino pa ba yung aking hindi nababanggit dito? Brad Wilfredo Bedes, Sister Brad Pedro at Sister Dominga Bedes. Maganda nga po no. Sister Maria Victoria Morales, Sister Cristina Juarez, Sister Elizabeth Denz, magandang hapon. Sister Maria Victoria, tayo mismo, alam natin kung tayo ba ay namumuhay pa rin sa laman. Oo naman, wala na ibang makasagot nun. Kaya lang, siyempre, kung merong banal na espiritu na doon sa nangangaral, natural alam niya kung namumuhay yung kapatid o hindi. Maria Victoria, sa totoo lang, mahirap ang kalagayan ko dito sa paglilingkod kay Abayawa sa oras ko dito, pero sobrang buti ni Abayawa, nagagawa ko din. Ayan. Rosalie Bando, mismo tayo nakakalam at si Abayawa, minsan naisip ko kung ako'y nakasusunod na ba ako. Siyempre kung nasa atin ang banal na espiritu, alam natin nakasusunod tayo. Pero pag alanganin ka, kung nakasusunod ka, ano ibig sabihin nun? Wala kang komunikasyon kay Abayawa. Iba kasi pagka meron kang komunikasyon ibig sabihin, nasa iyo yung banal na espiritu, siya yun Yung nananaan sa atin, yung sinasabi niya doon sa unang Korinto 3, liwaliwanag mo doon tingnan ninyo. 3:16 ng unang Korinto. Hindi ba kaninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananaan sa inyo? Di ba? Oo. 2 Corinthians 6:16, anong pakikipagkaisa meron ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Kaya nang sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila, lalakad ako sa kanila, at ako'y magiging kanilang Diyos, sila'y magiging aking bayan. Kasi kung halimbawa, ang magiging, ako ba'y nakasusunod? Ako ba'y nakasusunod? Mabigat yun. Ibig sabihin, hindi ka sigurado. Pero kung nasa iyo ang banal na espiritu, sigurado ka. Na nakasusunod ka, nasa iyo Di ba?
Uh, Lolita Corsica, may discerning po ang may espiritu niya. Totoo yan. Basta meron kang banal na espiritu, natural may discerning ka. Kaya lang sabi ko nga sa inyo, kung wala yung banal na espiritu at yung sukatan, kasi yung sukatan na ibinigay niya sa Katolisismo, hanggang doon na lang. Yung sukatan niya na ibinigay doon sa mga relihiyon, hanggang doon na lang. Hindi na sila lumampas eh. Di ba? Hindi na sila lumampas doon sa level. May suka. Kaya nagtataka tayo, bakit sila, Brad, nagsipag-aral? Pero bakit yung ating pinag-aaralan, bakit iba doon sa kanila? Eh kasi nga may sukat. Di ba? Hanggang doon na lang yung level niya, may gauge, kumbaga. Yun na lang. Ang pagkilala mo kay Kristo, tao, hanggang doon ka na lang. Ang pagkilala mo, ang Diyos ay si Allah, o di hanggang doon ka na lang. Ang pagkilala mo, ang Diyos ay may 2 o 3 persona, di hanggang doon ka na lang. Yun ang level mo. Hindi ka natataas doon. Di ba? Okay po, sige po. Lobin po na Yawa ang Monday na, kung lolobin na ako. At sana ay nabasa ko lahat yung mga pangapangalan. Ayan. Mga ating mga kapatid. Sige ho. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abay Hawa, sa makanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang ng panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan at patuloy na pagpalain ni Abay Hawa. Sabi ni Brad Edmundo Mali, Brad John Mercorsiga, o yun. Parang nabasa ko na. sa bawat segundo, minutong oras na atin pong inilalagay dito sa mundong ito. At muli po tayo nagpapasalamat kay Abay Hawa sa pagbibigay niya ng buhay. Kahit nga minsan paulit-ulit na nasasabi ko, nagiging redundant sa sobrang galak tuwa na lagi ako nagpapasalamat na nagbibigay pa siya ng buhay sa bawat kapatid. At yung buhay na ibinigay niya sa atin, sulitin natin, gawin nating mahalaga. Kasi yung buhay na, kaya tayo binibigyan pa tayo ng buhay ni Abay Hawa para may gawin tayo eh. Rosly Bando, salamat Brother Eman. Ayan. Ibig sabihin, kaya niya ho tayo binigyan ng buhay, binibigyan pa ng buhay, meron pa tayong gagawin eh. O halimbawa, katulad na nangyari kay Juan, natapos na yung kanyang misyon. Ayun na. Di ba? Kabata, napakabata nung alisin nang kunin si Juan Bautista. Napakabata. O di ba? Tayo, binibigyan pa tayo ng buhay. May mission pa eh. At yung mission na yun, sana maganap natin. Magawa natin. Habang hindi pa kinukuha ni Abay Hawa o yung katakdaan natin. Siya yung may hawak niyan eh. Ngayon, kung talagang sabi nga sa kabila ng binibigay niyang buhay sa atin at patuloy tayo na hindi gumaganap, ay, di ba? Mabigat to yun. Sana ho, pagkalooban mo tayo ng pagkaunawa. Lolita Corsiga, wala pong lalim ang aral nila at yun po ang pinagkaloob sa kanila. Nasa laman po talaga mapalad po tayo sa nasa kapulungan. Sister Cristina Wari, salamat po. Ayun. Sige po, maraming salamat sa lahat ng ating mga kapatid na nakasama natin. Doon sa hindi natin nakasama, lobin po na panoorin nila itong ating huling bahagi. Pakalaga na marinig natin, mapanood itong ating ginawang huling bahagi. Muli maraming salamat. Isang magandang hapon po sa
ating lahat.